pag channel ka, it has nothing to do with you. Hindi ikaw yung center ng story. Kasi channel ka nga eh. Alam mo yung TV, nanonood ka ng TV, hindi naman sinasabi ng TV, oy, kung hindi sa akin, hindi mo na kikita yung movie. Eh, pwede mo naman itapon yung TV mo, palitan mo. Yung minsan yung problema dyan. Ikaw yung channel, akala mo ikaw yung very significant dyan. Channel ka, kaya nga thankful ka naging channel ka. Kasi kung hindi ka channel, wala ka, baka garbage ka. Parang ganun yung idea. So, yun yung purpose ng tarot cards for meditation. Na kailangan makita mo yung place mo doon, saan ka. Kita mo yung angel na doon sa gitna. Tingin mo ba sa sarili mo, ikaw yung center? Maganda ba yung angel? Tingin mo ikaw yung focus ng ng celebrity ka ba? Parang ganun. Ganun yun. Ganun yung play ng world. Kaya nga yung mga magagaling talaga, alam mo yung mga according sa isang nakita kong research, no? According sa testimony ng iba, yung mga spiritual master na dati, especially ng World War I yata or II, yung mga gagaling na mga spiritual practitioner, din pala sila, head din pala sila ng counter-intelligence service, counter-espionage service. Alam niyo yung si John Dee, di ba? Siya yung sumulat ng Book of Enoch. Siya yung original na James Bond. Hindi alam ng iba, alam yung galing kay James Bond. Pero hindi mo alam yung mga spiritual practitioner, sila yung tunay na James Bond. Kasi sila yung may napakalalim na insight na nakikita nila, napipenetrate nila yung shield, yung superficiality ng ibang tao. So, ngayon, makikilaro sila, makikiplay sila. Kung ano yung klaseng play na gusto mo, makikiplay sila sa theater ng world mo. Yung purpose nila is para sana makita mo na theatrical na yung ginagawa mo. Pero minsan kasi, ang hirap yung theater na yun. Alam mo yung attach ka sa klase ng movie na nagustuhan mo. Mababaliw ka. Pag hindi yun, pinapili ka na ibang movie, at saka hindi yung movie yung pinapanood mo, parang wala kang gana. Ganon din yung movies ng buhay mo. Attach ka sa movies ng buhay mo. Na hindi mo nakikita na siya, superficial siya, part ng self. With regard sa karma mo, hindi nag-evolve yung karma mo. Lalo kang natali. Ngayon, dahil natali ka, yung lessons ng past karma mo, past life mo, hindi mo na-learn. Dahil supposed to be may past life ka. Kaya nga yun, may regression therapy. Kasi dapat i-recollect mo yun, i-recall yung past life mo. Ano yung lesson na na-learn mo? Ano pa yung kulang? Ngayon, dahil passionate ka sa theater na kung saan ka ngayon, nalimutan mo yung karmic lesson. So, ano nangyari sa'yo? Next time, babalik ka, feel mo na sa heaven ka pupunta, pero hindi mo naman na-learn yung lesson mo. Fragmented ka na individual, kaya nga sa heavenly planets or sa the other world, hindi fragmented yung tao, integrated sila. Yun yung best na klase ng existence, hindi integrated. Hindi matanggal yung ignorance ng tao. Na pag namatay siya, andun pa rin yun. Kaya nga pinafacilitate siya ng ibang tao while nabubuhay siya. Alam mo yung nalulunod na tao, nag-pray siya kay God na i-save siya. 3 beses si God nag-send ng Savior niya. Na through this person ma-save siya. Yung in-expect niya mag-save sa kanya si God. So nalunod siya dahil hindi niya na rin nakita yung message. Na yung message doon is, ano yan? Bakit ka nakikilaro sa world? Hindi yan yung world mo. Yung i-refine mo yung self mo, yung karma mo,
i-correct mo, i-repay mo yung mga debts mo. Yun yung kailangan mo. Ano yung nangyari sa'yo? So ngayon, ano sa tingin mo? Can you, makikita mo kaya si God na hindi mo ginagamit yung projection mo at the time of death? Baka naman kasi yung tingin mo sa mga angels at papadala sa'yo, puro mga demonyo. Dahil sobrang lakas ng projection mo. Parang katulad sa beggar na lumapit sa'yo. Akala mo magnanakaw, hold upper o ano. Matindi yung projection mo. Yan yung nangyari. Kaya nga, kahit daw sa, chaos, yung self-actualize, so,